kapayapaan ang sumating lahat, mga kapatid. Tayo po ay nasa bahagi pa rin ng sermon sa bundok ng ating Panginoong Hesus, ang Sermon on the Mount. Ito ay, ang sermon na ito ay marami po dahil ito ay hanggang chapter 7. Nasa chapter 5 na lang po tayo. Makikita natin na sinasabi ng Panginoong Hesus ang iba't ibang aral na itinatama niya kasi dahil nandoon yung mga Pariseo na nakikinig na naka-stick na lang sa kautusan ni Moses. Itong mga ito ang nagtitwist ng totoo. Ano po, hinakaluan nila ng mali. Ay sa Matthew 5:1 English Standard Version, the Sermon on the Mount, seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. Sa ASND, ang salita ng Diyos, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nagsimula siyang mangaral. So yan po yung Sermon on the Mount. Yung una ay lesson number 1, the Beatitudes, o ang mga mapalad, chapter 5, verse 1, 11, 12. Lesson number 2, the salt of the world, ang asin ng sanlibutan, chapter 5, verse 13. Lesson number 3, the light of the world, ang ilaw ng sanlibutan, chapter 5, verse 14 hanggang 16. Lesson number 4, the fulfillment of the law, ang katuparan ng kautusan, chapter 5, verse 17 to 20. Lesson number 5, anger leads to murder, ang turo tungkol sa galit, chapter 5, verse 21 to 26, mababasa natin. Lesson number 6, lust leads to adultery, ang turo tungkol sa pangangalan niya, chapter 5, verse 27 to 30. Lesson number 7, divorce, ang turo tungkol sa paghiwalay, chapter 5, verse 31 to 32. At ngayon po, sa pagkakataong ito, nasa lesson number 8 tayo, ay oaths, ang turo tungkol sa panunumpa, chapter 5, verse 33 hanggang 37. So, gaganda ng sermon niya. Bakit niya ito itinuro doon sa mga tao? Kasi nga nandun sa crowd yung mga Pariseo, yung mga Saduseo na bumabasa ng kautusan ni Moses at tinitwist nila. So dapat niyong malaman, parang gano'n na sinasabi ng Panginoong Hesus, ang tungkol sa galit, tungkol sa pangangalo niya, tungkol sa diborsyo, tungkol sa panunumpa, tungkol sa fulfillment of the law, tungkol sa ilaw ng sanlibutan, tungkol sa asin ng sanlibutan, at ang mga mapapalad. Itong mga mapapalad sa chapter 5 verse 1 to 11, ito yung mga inapi. Inapi sila, inusig, ngunit na natili sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya ito yung mga paksa niya, puro kakaiba. Kasi ninyo, babanggit ng ilang mga talata, tapos mapuputol na, may iba na naman. Kasi sinusundan ng ating Panginoong Hesus yung mga ginawang pangangaral ng mga Pariseo na mali sa pandinig ng mga tao, iniba nila. Kaya nakita nyo yung mga binabanggit na narinig din yung sinasabi noong una. Tama yun. Yung parang ganon. Tama yung sinasabi noong una sa kasulatan ni Moses. Pero ang tumingin sa babae na may masamang hangad, nagkakasala na ng pangangalan niya. Ang alam ng mga Pariseo, yun nakasulat na. Pero yung pagtingin, nakagaya ng may masamang hangad, hindi pa pala pangangalan niya sa kanila yun. Kaya tinutuwid ng Panginoong Hesus. Ano po? So nandito tayo ngayon sa panunumpa. O yung oath. Ang panunumpa o sumpa sa larangan ng pananampalataya ay isang natatanging pangakong ginagawa sa harapan o paningin ng Diyos. Katumbas ito ng panata o pagsumpa sa ngalan ng Diyos. Tayo po yan. Ano po? Na tayo ay mabautismuhan, tayo ay sumumpa sa Diyos na maglilingkod tayo sa Kanya. Bago tayo binautismuhan, tinatanong tayo, ang iyong, sabihin mo ang iyong mga kasalanan, at ang Panginoong Hesus ang magbabautismo sa iyo sa oras na ito, patawarin ka, di ba? May mga ganon. So ito isang panunumpa o oath. Panunumpa o oath, isinasama ang pangalan ng Diyos sa Kanyang ipinapangako. Kaya yung mga nagsasabi na, oo, sa linggo sasamba na ako. Hindi mo kausap yung kapwa-tao. May pangako ka sa Diyos na sasamba ka. Pag hindi ka sumamba, masama ang pananalita mong ipinangako na yon, may kaakibat na punishment yung babasahin natin mamaya. Mabuti pa, huwag ka na mangako.
mabuti pa sabihin mo, kung luluubin ng Panginoon, sige. Kasi mahirap natin ipangako bukas. Bakit? Hindi tayo nakakasigurado mga kapatid. Pwede kang maganon eh. Hindi po ba? Pwede tayong mawala, mamatay, anumang oras, maaksidente o anuman. Kaya mahirap ipangako yung bukas. So yan po yung panunumpa o isinasama ang pangalan ng Diyos sa kanya ipinapangako. Yung pangako naman o promise, isang bagay na gagawin sa future. Kung sa Diyos nangako, ito'y nakapaloob sa panata. Ano yun? Pagalingin mo lang ako, Panginoon. Bawa sa sakit. Ipinapangako ko sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Kaya pag bumitaw ka ng isinama mo sa pangako ni Diyos, naku matinding panata yan. Panata naman, oh wow, ito ay taimtim na pangako ng tao sa Diyos. Nakita niyo pag January nagkakagulo dun sa pangalan niya, ha? Quiapo. Diba? Kahit mataganan nila kung sino-sino, amoy putok, amoy hininga, kung ano, walang pakialam, panata ko to eh. Ganun sila. Ano po? Kaya pag yung mga bagay niyon, mataimtim yun. Yung pangako, promise ay ang bagay na ipinapangako ng tao na gagawin niya sa hinaharap. Sa Biblia ay maraming pangako ang Diyos at iyan ay sigurado. Sa tao lamang nasisira ang isang pangako dahil hindi siya sigurado sa future kung matutupad niya o hindi. So pinapakita natin yung pagkakaiba ng mga panunumpa ng pangako at panata. Panata naman, oh wow, ay ang taimtim na pangako ng tao sa Diyos. Ang kausap mo dito ay Diyos. Hindi ka inuutusan ng Diyos, ikaw ang nakangako. Kaya dapat tutuparin mo yan. Ginagawa ito ng tao kung may malaki siyang problema o mga kahilingan sa Diyos. Yun nga po yun. Halimbawa, nahihirapan. Diba, yung sikat na doktor ngayon, may cancer, mga gano'n. Nangangako siya sa Diyos. May malubhang karamdaman, ganyan. Nangangako siya sa Diyos at ito'y nagiging panata na siyang gagawin niya. Panunumpa o ay isang sumpa sa kapwa-tao. Sumusumpa sila na isinasama pa sa sumpa nila ang Diyos. Ay, saksi ko ng Diyos, babayaran kita bukas. Mamumutang lang pala eh. Isinasama pa yung, di ba? Mga maling wordings na ang Diyos ay nasa taas, wala naman ako paano-ano sa inyo sa mga uutangin niyo, may sinasama niyo pa yung pangalan ko. Parang gano'n. Isinasama pa sa sumpa nila ang Diyos upang mapaniwalaan nila ang kanilang kausap o pinapangako. Para ba yung sinabi parang maging katotoong-totoo? Na isinusumpa ko sa Diyos. Ganun ba, di ba? Na parang totoong-totoo ang sinasabi niya na tungkol din sa mga pangako nila sa kapwa-tao. O meron pa diyang, papuputol kita nito. Ganun pa, di ba? Papuputol kita nito pag hindi nangyari. Sigurado siya mangyayari po kasi. Ha? So ito pa yung mga salitang binabanggit niya na. Pex man, mamatay man, sabi ng kanta. Parang talagang todo na eh. Cross my heart in the name of God. Ikaw lang naman talaga ang mahal ko, mamatay man ako, saksi ko ang Diyos. O so, wala ka. Diba? Eh pa ano-ano pa eh. Yung pa nga mahilig sa mga content. Sabi nga, magtatapat ako dali. Ibigay ko yung sing-sing. Nakasaksi ang buong bayan, nagbablog siya. Paiyak-iyak pa eh. Lumipas ang 2 buwan, ala, ay nanamlay. Wala nang nilalabas ng mga post. Kaya naglalaro. Hindi pwedeng gamitin yung Diyos na naka-involve dun sa salita. Papakita natin, kaya ito ay Sermon on the Mount na may kinalaman sa panunumpa. Mabigat itong word na binibitawan ng tao. Murahin ka nga lang eh. O ano ang impact sa'yo pag minura ka, di ba? Gagalit ka. Yung narinig ko, napakasakit. Gusto ko away. Kapwa-tao, sa Diyos pa. Bibitaw ka ng salita eh, hindi mo iniisip eh sinasabi mo. Parang gano'n, ano? Kaya matututunan po natin sa sermon ng ating Panginoong Yesus dito sa panunumpa, Matthew chapter 5 verse 33 to 37. Maganda siya. Ano, yung sermon on the mount na to. Jesus continues to give one example after another comparing what his hearers have been taught by Israel's religious leaders. Tinuruan itong mga Pariseo, Saduseo at kung sino-sino na mga nakurapte na mga Israel leaders na yung kanilang itinuturo may halo ng tradisyon ng mga Pariseo eh.